what's up? It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. At ngayong gabi, makakasama natin ang mga nagbibigatang vloggers, diba? At mga minamahal ng mamamayang Pilipino at inaabangan. Right. Nandito si Boss Mike. Siyempre. Si Ballpoint. Si Jake Magnus. Si Diane Nicoy. At si Mr. Glenn. What's up, man? So ngayon ito, una natin tatalakayin mga minamahal is tungkol nga po dito sa pasabog. Nino. Hulaan niyo muna kanino pasabog to. Nino. Sino nga? Kanino? Kay Ramon po. Ayun! Teka, para nakikita ko yung lahat. Merong ibinuking si Ramon Tulfo. Anong ibinuking ni Ramon Tulfo? Ano yun? Mga insider list talagang pinost ng tapang ni Ramon Tulfo. Grabe, Sige no? nga, isa-isa Teka lang. Bedtime story to, di ba? Ang tanong, legit ba talaga? Legit! Kasi mismong galing sa kanyang Facebook page. Verified account. Verified account. Mahirap yun. Naibalita na ba yan sa iba't ibang pahayagan? Oo! Okay, legit. Nandito na sa TNT Abante. Legit. Tingnan natin kung ilan na. Okay, ito. Teka muna, bigyan mo muna ng background. Andali. Bigyan mo muna, Mima, ng background kung Sino ba si Montulfo. Kasi balita ako, dating naging DDS. naging kasapi rin ng gobyerno ni Digong yan eh. Invoice sa China. Special invoice sa China. Special At saka ano siya eh, talagang malapit na malapit kay Digong. Kaya maraming alam. Okay, imagine nyo, kung yung isang tao ay sobrang lapit, diba, kay Digong nyo, tatay nyo, diba, ano na lang yung kanyang mga nalalaman. Tama. So ngayon na to, meron siyang pasabog. Ano yan? Tungkol dito sa mga financer. Naku ba? Wala ako. Financiers. Lang rally, no? Hindi dyan, maliban pa sa rally. Uy, meron pa palang iba? Financer sa distability. Ay! Parang naiisip ko kung sino yan Ano ba yung boss? Nagko-connect na ba? Oo, nagko-connect na. Eto. Sinasabi ko na noon pa yan eh. Wala nagkakahulugan na. Ito. Basahin natin Pasabog ni Montulfo sa mga Duterte. Ano yun? Ulahin niyo muna kung sino sa tingin niyo ang posibleng Ano ba hulaan pa ba? Alam na nila. Alam na nila yan. Alam na ng taong bayan yan. Okay, sige. Baka i-verify natin kung tama. Ito, ang nangunguna. Walang iba. Wait lang. Kundi si Chavez. Chavez. Akayin mo. Hindi Hindi nakakapagtaka. pala. Si Christmas season. Ay, tama yung sinabi ni So, Boss Mike. sabi dito ni Montulfo, Chavez, posibleng financer ng destabilization. Alam niyo kung walang usok, walang apoy. Correct. Tama. So bakit niya babanggitin kung wala siyang nalalaman? Kasi, di ba, pwede siyang kasuhan nun. isipin niyo mga partner, pagka napatalsik si PBBM sa kanyang gobyerno, naiupo si Sara Duterte, yung mga makikinabang siya, yung mga ambisyon na hinihingi niya kay PBBM na hindi na ibigay, maibibigay ni Sara Duterte. Alam niyo mga partner, actually may kwento dyan si Boss Mike. Ano ba Boss Mike yung kwento mo dyan? Ang panaginip ni Boss Mike. Ano ba yung kwento mo dyan? Ang panaginip ni Boss Mike. Ganito kasi yan. Kapag ang mangyayari, maagaw nila ang kapangyarihan sa tulong nga ni Chavez, isang pamilya na lang sila. Ay, grabe, no? Ngayon niya lang nalaman niya. Teka. Kasi ang anak ni ano at ang apo Ni ano. Mag-joke. Okay. Kaya isang pamilya na lang sila. Mag-boyfriend at mag-girlfriend. Si Tama. si pusa. So ngayon mga minamahal, ito may katanungan ako sa inyo. Sa tingin ninyo, sino kaya yung source ni Manong Chavez? Ay, ni Manong Chavez, ni Montulfo sa kanyang revelasyon. Alam mo naman yung mga yung mga marami budget dyan, no? Sa mga marami sa mga circle nila. Hindi naman makakawala. At pagka naman inanalisa mo
kung ano yung kinikilos at lumalabas sa bunganga ni Chavit, tumutugma. Isang factor, sila magtatalo-talo at maglalaglagan. At saka, ito yung nakakapagtaka sa kanila, no? Konti na nga lang talaga kayo, nagkakagulo pa kayo, kaya yung mga plano ninyo, nabubulga. Walang pagkakaisa. Kasi yung mga sarili Pagkakaisa. Well, kung sa bagay, dito nga sa administrasyon ni PBBM, sila lang naman yung nakasira eh. Sila lang naman yung magulo eh. Ito naman sila lang magulo. Kita nyo ha, ito, yung sa may isang simbahan. Yung pinaplano nila, lumalabas din. At ang naglalabas, kapwa din nila. Correct. Membro ng simbahan. Galing mismo sa kanila. At speaking of that, mamaya tatalakayin natin. Mamaya. Ay, insider ako dyan. Sige, tuloy nyo. Oo, mamaya, talakayin natin. Sige, mamaya. Ito mga partner, wait lang. Balik tayo dun sa kwento ni Boss Mike about kay Chavit Singson. Kasi ito, hindi ito gaanong alam ng mga kababayang Pilipino natin. Kasi ang alam lang nila, kaya sumama ang loob ni Chavit Singson kay PBBM. Dahil dun sa PCSO. Hindi na pagbigyan. Ang tingin ng iba, madamot si Presidente na nga ako. Ano ba ang totoo doon, Boss Mike? Palabas lang yun eh. At totoo doon, napakarami niya ng pinaapo. 51. At saka hindi ako yung tatanungin, kung bukal yung pagtulong mo, bakit mo kailangan humingi ng kapalit? At saka parang ipipressure niya si PBBM doon sa suporta niya. Tapos sasabihin niya, nagka-Alzheimer ang ating presidente. Taktika mo. Ano ba yung Boss Mike? Na-i-appoint ba lahat? Yung 51 na pina-appoint niya? na-appoint yun. Actually, may mga natanggal daw dyan eh. So ito si Chavit pa lang yung nababanggit natin. Meron ditong list. Ito yung babanggitin nating list. Ito muna yung mga taong nasa likod ng destabilization. Dito, hindi nasa likod. Yan yung mga gumagalaw. Tama. Ngayon, bago natin banggitin yung mga financer, dito muna tayo sa mga destabilizer. Diba? So, nangunguna si Romeo Pukis. Ay, hindi ko kilala yun. Hindi naman kilala yun. Hindi Ekes. Pangalawa si Orlid De Leon. Hindi rin kilala. Hindi kilala. Si Benjamin Magalo. Kilala. Teka muna, pero nakalagay dyan na for confirmation pa yata. For confirmation pa, pero halata naman. Kayo na mga nanonood. Kuno. Ay, boss, parang may napanaginipan ako dyan. Espiya daw. Kuno. Hindi pa ko dyan. May napanaginipan ako dyan na kaya sumasama-sama pala daw yan. Di umano! Doon sa mga pag-iimbestiga ng ICI, pilit kumakapit sa gobyerno. Kasi mukhang masasabit din ata sa ICC. Tama ba? Parang napanaginipan ko lang yan Hindi ko alam kung totoo. Kasi, di ba si Bato maaaresto? May warrant of arrest. Di ba si Magalong bago naging mayor, naging ano muna yan? Naging alagad ng batas. May mga lumalabas na link na di umano daw connected sa Anong role niya? Kasi may role siya eh. Ang role niya, parang naginipan ko, parang siya yung tagapayo ata. Advisor. Malaki ang role niya. Malaki. Di umano. Kasi kung si Bato, arkitekto at saka implementer. May tagapayo. Si consultant siya. Siya yung nagbabayo. Consultant ba? Pero so isa sa mga utak. Pero according sa aking resources, ang pinaka-head 3 financer ay alam niyo ba kung sino? Hindi. Pero ang stabilizer. Stabilizer pala ba tayo? Gusto ko na ilaglag to eh. Mainit to. Huwag ka muna excited. Nasa pangatlo pa lang tayo. Sige, next na tayo Pero alam na ninyo pero yung mga ni Magalong, nasa likod. Sige, nasa pang-apat tayo. Top 4. Si Johnny Macanas. Hindi, yan yung yung nagtagong mineral. Yung nagtago na kinasuhan. Puro fake yung Si General Problem. Yung naling kay Maharlika.
Yung pinaniwalaan yung peking polvorong video, kung di ba tatangat-tangat bobo. Yung yung matandang umuuhog na. Yan yung nagtago na wala na. Yung pagtatangahan mo kung bakit naging general yung gunggong na yun. Retarded na ngayon. Yan yung nagtago na, yan yung So ito nagtago. yung mga destabilizer. Yan yung nagtago na nung wala nang pambili ng pagkain. Hindi nagtitinda na nung, ano nga yung ginagawang tsokolate? Hindi ko ba alam, para bang lahat na lang ng mga kasama dyan lahat may topak no? Wala ka Kasama pa dyan yung isa. Yung si General Maagnas pala. Maagnas. Yung isa pa, si yung... basahin mo. Nandito si La Chica. Bata ni Buday. Naku po. Yan ba yung... Yan yung nag-withdraw ng pera. Okay, si La Chica. Sila Chica. Okay. Yan yung nag-uutos. Oo, nagdadala ng pera din. Yan daw yung pumipirma di umano ng mga peking resibo. Yan si Kokoy Villamin. Yan yun. Okay. Very Chris Piatos. Yan yun. Kilala nyo na. Next. Si Kipi ni Mima. Yun. Ay, iba yan. Kipi. Si Leonardo. Si Cole Leonardo. Yan yung... Sumunod si Cole Metran. Nako, hindi kilala. Hindi kilala pero yung mga kasamahan niya. Ito kilala niyo. Ito kilala niyo. Yan. Yung Si Cap Dado. Si Miltran at saka si Dado, magkaibigan. May sira. Sila yung nagsabi noon, nasusugod sila, 51 million sila. Mga sila yung kasamahan ng mga grupo. Anong grupo? Guerrilla Forces of the Philippines. Alam niyo mga kababayan, si Miltran yung mataba. Teka lang, may naniniwala ba kay Kapdad? Wala na. Meron. Yun, mga abno. Mga naniniwala. Hindi kaya nga sila magkakasama pare-pares kasi pare-pares silang pangalan. Sayang nga boss, hindi mo tinanong yung DDS kanina na kung siya'y naniniwala at saka, kay Dado. Tsaka tinanong mo bukas pala kasama namin bukas. Kasama nila yung isang general yata yun. Si Dilion. Isang general na gustong pugutan at taga-tagain si PBBM. Yun. Sila Dado. Next. Next. Ito, kilala ninyo. Malalang tao to. Talagang may saltik. Kinukup to ni PBBM. Tapos ang ginawa niya, tinarantado. Ay, grabe. Grabe, kinukup. Si Vic Rodriguez. Teka lang. May komento ako dyan. Yan. Pakinggan natin. Alam niyo ba? Meron chika sa akin na allegedly. Next to na itong si Vic ay di umano'y minura ang unang ginang. Kapal naman. Allegedly. Manipis. Manipis ang bungunan. Tapos, syempre, nung panahon na yon allegedly nag-aaway yung mag-asawa dahil nga dito kay na Panort. Alam nyo ba ang, kwento ko lang, alam mo ba ang sumundo kay First Lady sa ibang bansa? Si Secretary Abalos. Okay, sige, next tayo. Ayan lang. Para malaman na ng taong bayan na kung totoo man itong issue na to, ganun kagarapan itong si bastos. Kaya pala. Pero ang nagkwento sa akin yan, pinakamataas na tao doon sa alam mo na. Kailan daw partner nangyari yan? Palagay mo? Kasagsagan bago siya matanggal bilang ano ba ito ang tawag sa posisyon niya? Yes. So may attitude. Diba nung pumutok yung balita na yan, ngayon lang natin nalaman yan. Hindi, diba talaga to. may ibinalita si Maharlika na nag-aaway daw si First Lady at saka si PBBM. Nandahil yun ata kay Diyos. Hindi nila sinabi ang dahilan. So at least ngayon, ang naliwanagan ng taong bayan, Jake, walang connect yun. Walang connect pa yun? Yung kwento niyang yun, Kwentong tapos barbero. na yung issue na yun. Bago pa lang ito. Pero grabe ka talaga, Vic Rodriguez. Isa sa pinakamataas sa tao sa paligid nila. Kaya ngayon, kinarma. Ang sama talaga ni Vic Rodriguez. Kaya hindi na May tanong ako, bakit ba naghihiganti ito si Vic Rodriguez samantalang isa siya sa mga
tumulong at naging aso nung campaign paano ba naman kasi yung posisyon ba, binebenta niya, nahuli siya eh. Ayun. Tama. Alam mo yun, Boss Mike, yung... Sabi nga raw nila, di umano, ganun nga raw. For sale, position for sale. Pero ang alam ko lang, pero anong 100 million. Pero ang alam ko lang, yung issue sa Maguindanao. Merong mga governors doon na nag-donate ng 400 million pesos. At parang chinipipay sila dito pagdating sa Metro Manila. Hindi nakarating. Meron pa din sugar. Grabe ka, Vic Rodriguez. Ang kapal na mukha So, mo. ibig sabihin, Hindi lang makapal yung mukha. Ibig sabihin, makapal pa hindi yung okay si, Manipis yun. hindi din okay si Gob Tamayo at saka si Rodriguez during that time. Kasi si Gob Tamayo ang president ng Partido Federal. So, kung nag-donate ang mga governor doon ng milyon-milyon. Binulsa na yung Governor kasama. Di possible na baka binulsa. Governor ay natural. Ay, hindi malabong mangyari yun. Alam mo naman, gano'n nila kamahal si PBBM Hindi kasi ganito talaga napapansin ko kay Vic. Masyado siyang garapal sa posisyon. Yung kumbaga, iniisip niya, ay, matagal na kasi akong abogado ni PBBM. Hindi na ako papakialaman yan. Ito, meron kayong hindi napapansin kay Panort. Okay. Ano? Bakit hindi si Panort ang magsabi na PBB, Presidente, Mr. President, ikaw magpa-drug test. Di ba? Bakit hindi niya mabanggit yun? Alam niya, naging Kasi resulta. alam Alam niya, naging resulta. Negative si PBBM. Connect nyo naman dun sa mga DDS na tatanga-tanga at mga bobo. Bakit nandiyan kasama nyo si Vic Rodriguez? Kasama nyo sa mga lakad ninyo at sa grupo na ninyo. Ba't di nyo tanongin si Vic Rodriguez? Usapang bobo, kayo lang mag-uusap pa. Teka lang, usapang bobo! Di tayo masali! Tabi tayo. Shoutout ko na ako kay Banat Boy. Okay, may susunod na tayo. Ito, singit lang natin. May sinabi diyan si Vic Rodriguez na ipinahiya siya ng St. Luke's. Kasi sinabi niya ang bilis daw nung naging drug testing ni PBBM. Ngayon, di ba pinatawag ni Bato yung St. Luke's? Ipinaliwanag ng St. Luke's kay Bato yung proseso. Yan yung nagkaroon ng Pidea-Leaks. Yes, doon lang parang napahiya si Vic Rodriguez. Di ba? Kaya ngayon, yung mga didisit niya na tatanga-tanga. Tabi muna kayo. Tabi muna kayo. Matalino lang muna to. Bakit ang tatanga-tanga ng paampun kay Digong kasi akala nila si Digong naman. Ay, kung nanonood sila tita, yung kasama namin kanina, kung kayo po'y magpapamiyembro. May tanong ako kay Panort Panort, may tanong lang ako sa iyo. Paano mo na-atim na samahan ang isang buday, na maliwanag na hindi makapag-explika ng kanyang ninakaw? Sige nga. Tsaka may sapa. Diba? Parang sila mga usapang bobo. Sige, kayo na. Diba? Oo nga, parang wala siyang king question doon sa confidential funds na nag-style sa Duterte. Bakit? Tanong ko lang, bakit parang tahimik ka dyan? Sip-sip. Akala siguro nila, mas may amor pa ang mga Duterte sa tao. Sip-sip siya. Kaya ang ginagawa nila, nagde-destabilize na lang. Kasi wala na, hindi na nila mapapaniwala yung mga tao. Kasi nyo kung tatakbo si Vic, hindi naman siya nanalo eh. Wala hindi nga pinansin eh. Ngayon, ang pag-asa na lang nila kung... Ito na nga yun Jake nakakahiya naman kay Panort. Nagpakilala ka, binitbit mo sarili mo, binuhat mo yung bangko mong supan na lazy boy. Umabot na yung bumbunan mo sa kisame, kaya naubos yung buhok mo. Putik na yan. Kingmaker ka kamo. Bakit hindi mo napanalo yung sarili mo? Tama. Hindi alam mo. Tama yun, boss. Alam mo sa totoo kasi nungalingan yung libro niya. Alam mo nung panahon ng eleksyon, na-observe ko, parang kawawa siya eh. Alam mo kung bakit? Bakit? Hindi siya pinapansin eh. Hindi nga binuhat ni Rodrigo Duterte. Ginalingan na nga niya yung paninira eh. Pag-fake news eh. Pero wala pa rin nangyari. Ang karma niya, binagaan si PBBM. Alam nyo mga partner, kung siya'y tumakbong senador tapos nakatikit siya kay PBBM, baka nanalo pa yan. Pero hindi. Kaya nga. Kasi kilala yun ng 2022. Ang bagay sa kanya, magbarangay tanod. Doon siya Okay, sige. Ano ka ba? Kung mananalo. Pinagbubutuhan doon. Hindi, magtanod nga lang eh. Kagawad ka mo, Wala kang kagawad. Tanod talaga yung bagay sa kanya. By the way, guys. Tanod. Hindi naman sinasabing iboboto mo. Diba? Dahil doon wala nang... Liwanagin mo. Wala nang contest doon, Wala na. Wala na. Okay. Tuloy, next. Okay.